Pebrero 27 ng Biyernes may mga security alert na nailabas at nainulat para sa pag-iwas sa posibleng kapahamakan. At noong araw ng Sabado nagsimula naglaglagan kaliwat kanan ng mga naglalakihan bomba sa iba't ibang bahagi ng Middle East. Maraming nasabogan, maraming nasawi, sirang-sirang gusali, kaliwat kanan na sunog. Parang may World War III na ang nangyari. Sa mga oras na ito tulog ang gobyerno ng Pilipinas at mahimbing humihilik ang gonggong na Marcos. Hindi ko na pag-usapan pa ang mga iba't ibang nangyari sa Middle East. Sa paggawa ko ng video na ito, malamang alam na po ninyo ang mga iba't ibang kapinsalaan na nangyari sa iba't ibang parte ng Middle East at nakikiramay ako sa nasawing Pilipino. Dito ang gusto ibahagi sa inyo at ipakita kung gaano kakapal ng pagmumuka ng mga hinalal nating mga kongreso na siyang dapat magrepresenta sa ating ordinaryong Pilipino. Unang araw sa kongreso ika-2 ng Marso ay inatupag nila ay hindi mga Pinoy overseas worker, kundi ang paboritong nilang impeachment case kay Vice President Sara Duterte. Imbis asikasuhin ang mga overseas worker natin, sana gumawa sila ng batas na makakatulong sa ating overseas worker. Mga batas na makabibigay ng emergency plan, exit program, mga opsyon para makapagtayo ng sariling negosyo, ngunit dadapuat impeachment pa rin ang nasa ulo nila. Dito ninyo makikita napakahayop ang kongreso na ito. Inuna nila ang pagdinig ng kaso na parang may nag-aagaw buhay. Ang ating mga Pinoy overseas worker ang siyang nakikipagpatintero sa mga kaliwat kanan na missiles. Hindi ko mawari bakit ang kaso ng impeachment ang inuna nila. Napaka-inutil ang ating kongreso. Hindi ko po nila lahat. May mga napilitan lang para depensahin ang kanilang side. Subalit ilan lang sila at napakakonti. Karamihan sa kanila ay parang mga buwaya. Hingi ng allocation dito. Hingi ng programa doon. Hindi alam kung saan nila ginagamit ang mga yan. May ginagastos silang kapiranhagot para ipakita lang na nagmamalasakit sila sa tao, yung iba diretsyo sa maleta na kung ang mga bagong bayani ay ang mga Pinoy overseas worker. Bakit? Napakababa ang pagtrato sa inyo ng gobyerno ng Pilipinas. Nagbubuwis kayo ng buhay upang magpadala ng dolyar o iba't ibang pera galing sa iba't bansa. Ngunit hindi naman kayo talaga binibigyan ng tunay na halaga. Kung pagsasamahin natin, ang lahat na pera ng Pinoy overseas worker ay aabot ito ng mahigit 35 bilyon dolyar. Dolyar po. Sa isang taon. Ito ay napakalaking tulong sa ekonomiya ng bansang Pilipinas kasi pag import lang ng import ang Pilipinas, babagsak ang halaga ng Philippine peso. Paglabas ng pera ang Pilipinas ay maubusan tayo ng dolyar at babagsak ang Pilipinas. Kaya napaka-importante ang contribution ng mga Pinoy overseas worker pero hindi naman talaga kayo binibigyan ng importansya. Imbis atupagin ang pagtanggal ng travel tax sa mga overseas worker ang inatupag ay ang impeachment case. Bakit hindi kayo na nasa kongreso gumawa ng batas na mabibigay ng kahit konting ginhawa o konting saya, katulad na lang na paggawa ng batas sa exemption sa pagbabayad ng VAT sa ating mga overseas worker? Bakit hindi nyo ito magawa? Sila ang isa sa dahilan bakit hindi pa rin bumabagsak ang ekonomiya ng Pilipinas kasi napakalaki ng pera na ipinasok nila. Bigyan nyo naman sila ng konting privilege dahil hindi natin alam kung makakabalik sila ng buhay. Ang pagtrabaho sa ibang bansa lalo na sa Middle East ay parang nakikipagpatintero ka kay kamatayan. Ba't lang hindi nyo maitanggal? Ano silbi ng overseas party list? Wala. Alok dito, alok doon. Ang inaatupag. Issue po, would the President support a temporary suspension of excise taxes on diesel and kerosene as suggested by Senator Pangilinan if pump prices breach a certain level? Sa ngayon po, ang lumalabas po ang patungkol sa tax subsidy ay 2018 to 2020. So lumalabas po na ito po ay napasuna at kung maaari po ay magkaroon ng panibagong batas patungkol po dito. Thank you po. Hoy!
Kongreso. Gawin ninyo. Trabaho ninyo. Nakakahiya kayo. Sige impeachment pa mga kupol kayo. Yusek, may we get the palace's reaction on the statement of Iran that they will strike American military bases, and bilang close ally ng Amerika ang Pilipinas, we have EDCA sites. Ano po ang plano or statement dito ng palasyo? Una po, yung patungkol po sa pag-strike, mabuti po na sa DND na lang po natin to itanong. Pero ang patungkol po sa sinasabing EDCA sites, nagsalita po at aking babasahin mismo ang statements po ng National Security Council. And I quote, "There are no American military bases in the Philippines. The sites referred to under the Enhanced Defense Cooperation Agreement, or EDCA, are Philippine military bases that remain under the full ownership, control, and management of the armed forces of the Philippines." Bakit hindi kayo gumawa ng batas na tanggalin lahat ng EDCA sites? Dahil ito'y ay napakadelikado. Baka tayo ang puntiryahin ng bomba. Kahit nasa pangalan ito na Philippine base, hindi mo makukubinsi ang mga kalaban na ang mga EDCA sites ay pagmamayari ng Pilipinas. Gonggong ka Claire. Kitang-kita walang pagmamahal itong nasa Kongreso, walang inaatupag kundi maninil ng maleta. Napakalaki ang buwaya na sa Kongreso at hindi ito nabubusog. Kawawa po tayong mga Pilipino. Pero wag muna kayong mawawalan ng pag-asa mga kababayan. Sa gitna ng malawakang pagbombahan sa Middle East ay impeachment ni Sara ang inaatupag nila. Kasi takot na takot sila na manalo ang isang Duterte kaya nila ito ginagawa. Alam nang buwaya na buwaya sila kaya takot na mahuli. Duterte lang ang sasagot sa mga pabigat ng ating minamahal na Pilipinas. Mabuhay po kayo sa mga lahat na tunay na lumalaban. Maraming salamat po. Abot ka dito sa huling bahagi ng aking video. Maraming salamat po. Ako po ay isang napakaliit na channel lamang. At walang nakukuhang income sa YouTube. Na gustong isiwalat at tanungin ang mga bagay-bagay at ganap na nangyayari sa ating bansa. Na ayaw o iniiwasan ng mainstream media. Ang munting hingi ko lang. Sa inyo ay suporta, subscribe, like at share lang po ay malaking tulong sa akin para ipagpatuloy ang paggugol ng impormasyon para madali ninyong mapanood upang kayo mismo ang humusga at magbigay ng sariling ninyong opinyon. Maraming pong salamat sa inyong lahat. Fight for what we believe in, undeterred by the fear of failing or losing. Indeed, courage knows no limits. Cowardice does.